Sa umpisa ng lahat, ginawa ng Diyos ang langit at lupa. Ang daigdig ay isang lugar na wala pang anyo. Sa hangin na galing sa Diyos ay nakagawa siya ng katawang tubig sa kalayuan ng lupa, at ang sumunod ay araw at gabi, mga puno at halaman, mga hayop ilang. Ang bandang huli ay ang tao. Ngunit nauna muna niyang binuo ang lalaki, at ginawa niya ang babae galing sa tadyang ni lalaki para maging katuwang nito sa buhay. Ang kwentong ito ay maaaring may kakaparehas sa isang punto ng buhay mo. Ito ang John Mike's Hidden Stories. Nabuhay din ang lalaki at babae para pangalanan at pangalagaan ang lahat ng bagay na nasa paligid nila. Pananatilihin nila ang kaayusan ng lahat habang sila ay nagpaparami. Palalakihin ng tama ang mga bunga nila para maging karapat-dapat na humalili sa kanila balang araw. Nagbago man ang takbo ng mundo, nagkaroon ng teknolohiya at partikular na struktura ng komunidad ng mga tao. Pero andun pa rin ang nakalaan na katungkulan at kontribusyon ng lalaki at babae sa kinabibilangan nila. Ang mga panuntunan ay nakabase na rin sa pisikal at mental na kakayahan ng bawat kasarian. Si lalaki sa mga mabibigat at solidong desisyon, habang si babae naman ay sa pag-aaruga sa bawat miyembro ng pamilya at paglinang ng kaisipan ng mga susunod na henerasyon. Andun din na kailangan manligaw ni lalaki kay babae para patunayan ang pagmamahal at dedikasyon niya sa kaliman na maging mag-asawa sila balang araw ni babae. Tumatagal ito kadalasan ng ilang linggo o buwan, depende kay babae ang desisyon na kung minsan ay merong gabay na magulang nito. At sa bawat linggo, pahinga ng bawat isa. Pagkatapos maglaan ng oras para bisitahin ang tahanan ng Diyos sa ibabaw ng lupa, ay panahon para makabawi sa pagod na naranasan buong linggo. Pero sa di malamang dahilan, merong mga partikular na mga tao na sinisira ang magandang struktura na sinubok na ng mga habang panahon. Hindi na daw kailangan ng mga babae ang proteksyon ng mga lalaki. Malaya na rin ang mga babae na magtrabaho sa kahit anong linya, kahit sa mga mabibigat at delikadong trabaho. Nabago daw ito dahil sa mga single moms na iniwan na mga dapat ay partner sila sa buhay. Pero bakit di na lang sila ulit maghanap ng panibagong partner na magpoprotekta sa kanila at magiging provider ng pamilya nila? Sa gayon ay buo pa rin ang struktura na siguradong makakabuo ng kung ano ang kailangan sa bawat pamilya. Independence daw. At kung magkakapartner sila ay hindi para sa particular na katungkulan, pero dahil emotionally ginusto nila, di parang nawalan na rin ang itinalagang essence ng pagiging lalaki at babae. Sobrang gulo at walang pinanghahawakan na maaaring maging dahilan kung bakit madaling masira ulit ang samahan. At ang mga lalaki nang iniwan ay malayang makikipag-agawan sa bagong babae na dapat ay nakalaan lang sa mga bagong lalaki. Mambibiktima na naman sila ng bago at ulitin ang kapalpakan na ginawa nila sa babaeng iniwan nila. Siguro ito rin ang dahilan bakit nagkaroon ng mga samahan ng tinataguyod ang feminism movement na magbibigay sa mga babae ng malaya silang gawin ang kailangan nila para mabuhay na maayos sa pinansyal na dahilan at sa mga karapatan na rin siguro para sa proteksyon nila. Naiintindihan ko naman ito kasi para rin ito sa kapakanan ng mga bata na iniwan ng mga walang kwentang lalaki. Pero minsan ay sobra na at wala sa hulog yung mga hinihingi nilang mga karapatan na walang kinalaman sa kailangan para makakilos sila ng maayos. Lumaki ako sa tradisyonal na paraan. Lahat ng dapat paghahandaan bilang isang lalaki pagdating na magsasarili na ako. Gayon din yung mga kapatid at pinsan ko na mga babae, hinanda din para maging isang mabuting may bahay balang araw. Pero di ibig sabihin nito na sarado ang isipan ko sa modernong reforma na kinakailangan ng mga partikular na tao. Lahat naman ay mayroong karapatan na mabuhay na maayos. Sa pambabastos ng mga lalaki, mali talaga yun. Pero yung normal na pagbati
o tapik sa braso kung wala namang masamang intensyon, bakit nyo tatawagin na sexual harassment yon? Gayon din sa mga bagay na mas sikat na pang lalaki kumpara sa katapat nito na pambabae. Bakit nyo aagawin yon para lang sirain? Mahirap gawing gender neutral ang ilang titulo kasi ginawa ang mga yon para alam ng tao kung paano ang tawag at pakikitungo na gagawin nila sa'yo. Sige nga, kakayanin nyo ba ang marahas na pakikitungo parati ng mga lalaki sa halos lahat? Kung pananatilihin nyo ang female title ng particular na tawag sa inyo, ay mas magiging maingat at magalang ang mga tao sa inyo. Kapag ipinatupad naman namin ang tama at literal na pagkakapantay-pantay, nagrereklamo kayo na wala ng gentleman o maginoong mga lalaki. Bakit di nyo lang sabihin na hindi patas na trato ang gusto nyo? Kung hindi dagdag pribilehiyo. Pwede nyo laitin ang mga pisikal na kapintasan namin. Pero pag sa inyo, kahit hindi naman direktang sinasabi ay parang gumawa na kami ng krimen na sinaktan kayo sa pisikal na paraan. Ang pinaka-katungkulan talaga ng mga lalaki sa komunidad base sa itinuro sa akin ng tradisyonal na pamamaraan ay ang pagprotekta sa mga mahihina. Gawin ang mabibigat na tungkulin at maging mabuting tagapagpunan ng mga pangangailangan ng nasasakupan namin. Pero dahil sa magulo ng sistema ng komunidad, bukod sa wala ng kagustuhan ng ilang lalaki na paghusayan ang lahat ng bagay na may kinalaman siya, nagagawan at nawawalan na rin kami ng oportunidad o tipikal na nakalaan dapat sa amin. Pero, napupunta sa iba o kaya tuluyan na nawawala. Pati sa eskwelahan pa lang, karamihan ng mga guro ay masama agad ang tingin sa estudyante basta lalaki. Maingay, magulo, di kaya sumunod sa mga lituntunin o tagubilin. At puro sakit ng ulo at gulo ang dala. Para mga halimaw na kailangan paamuhin para lang maging maayos ang klase. Nawala na rin ang dahilan kung paano kami dapat maging maasahan sa mga babaeng magiging asawa namin. Hindi na ang katatagan ng pisikal at pagkatao kung gaano namin sila pinasasaya at nakukontento sa kung anong meron kami. At ayaw na nila ng proteksyon na voluntaryong sineserbisyo namin sa kanila. Ang masama pa nito, mas mababa na ang tingin ng mga kababaihan sa mga katulad ko. Dahil sa pagiging mabait at masunurin ko sa kanila, di tao at parang alagang hayop na lang minsan ang trato nila sa akin. Wala akong desisyon, wala akong boses. Tapos, yun ang irereklamo nila. Nakakatawa kasi iniisip nyo na mapanlamang kami, pero iniisip nyo rin na ututo kami sa inyo. Pero, kayo pa rin ang biktima. Ano ba talaga? Wag sana mangyari Pero sa struktura ng sosyalidad ngayon ay siguradong di makakatagal sakali man na may mangyaring matinding sakuna o gyera. Mahina ang pagkatao at di na uso magpakatatag. Reklamo na reklamo at hindi gumagawa ng sariling paraan para solusyonan ito. Medyo maluwag na yung oras ko nung tumungtong na ako ng third year college. Dahil kinuha ko na lahat ng minor subjects na demanding sa oras kaysa major subjects namin. Meron akong irregular classmate na babae na matagal ko nang gusto. Di siya sobrang tawag pansinin katulad ng mga kasama niya mga babae na parang gustong akitin ang lahat sa paraan ng pag-aayos. Tama lang siya makisama at di siya nangahamak ng kahit sino. Sa wakas ay madalas na kami mag-uusap dahil magkaklase na kami sa lahat ng subjects. Nakita naman niya na matalino ako kausap at may mga interes siya na kaparehas ng sakin. Hindi ako lumapit sa mga kasama niyang babae dahil nararamdaman ko na may konting disgust sa presensya ko ang mga yon. Hindi pa ako mayaman, wala pa akong masyadong ipagmamalaki. Pero balang araw, magiging mabuting provider ako sakali mang maging kami nitong matinong babaeng ito. Sisiguraduhin ko na kahit napiliin mo na maging traditional na misis lang ay walang problema at magiging masaya ka sa takbo ng buhay natin. Kung tutusin, ang magawa lang ang traditional na bagay na yon ay sapat na dapat para patunayan ang sarili. Pero sa makabagong mundo,
Meron sila mga bare minimum na minsan parang nakakasakal at di naman importante sa samahan. Parang kaartehan na lang nila para dagdag pakiramdam na importante sila. At kadalasan, kung sino pa ang maraming sablay sa pagkatao ay sila pa ang malakas makademand ng ganito. Yung mga tipo ng babae na kung hindi parang nagpapalit lang ng damit kung magpabago-bago ng nobyo, ay yung mga babae na medyo may kakulangan sa kagandahan. Nag-uusap kami ni babae ng masinsinan sa isang subject, na biglang may isang lalaki na maporma at mapresko na biglang lumapit sa kanya. Hinawakan siya sa braso at hinatak papalapit sa kanya, sabay nakipagbiruan. Di pumapalag si babae na parang walang ginawang mali sa kanya. Ang ginawa ko lang ay maghintay sa walang kwentang pag-uusap niya. Pansin ko rin na yung lalaking yun ay parang walang pakialam sa tamang asta ng mga lalaki. Pero malakas ang dating niya sa mga kababaihan. Ang lakas niya makalapit sa mga babae na parang sobrang close ng lahat. Di ko magets kung anong meron itong lalaki na to at di siya nahihirapan lumapit sa mga kababaihan. Naisip ko tuloy na puro adventure na lang talaga ang gusto ng mga babae at ayaw sa mga serious pagdating sa commitments. Aminin ko na di naman ako perpekto na lalaki. May mga time na medyo may nagawa ako na medyo nakakasakit sa mga babae. Pero hindi yun ang intensyon at di naman ako katulad ng Chad guy na yun, na sobrang sanay na napapalibutan ng mga babae. Ang hirap na rin kasi isa buhay ng pagiging traditional masculinity ngayon. Kung alin ang itinuro sa akin para maging mabuting mamamayan. Kasi kung ibabase mo sa mga merong siyentipikong basehan, nasa tama naman ang paniniwala ko. Kumikilos ako base sa physical na aspeto ko, sinusunod ko ang mga tama at ayon sa batas, sa relihiyon, at sa siyensya. Pero dahil sa feelings at emotional na aspeto ng ilan, kailangan baliin ang mga bagay na pawang katotohanan lang ang sinasabi. Halos wala na ring dinevelop na physical at mental endurance kasi lahat na lang ay pinaparaya. Di na pinaghihirapan o di na kailangan patunayan ng sarili na deserving siya sa isang bagay. Magreklamo ka lang ay makukuha mo na agad. Mabalik tayo sa babae. Nakakatuwa malaman na kahit kinakausap siya ng lalaki na yun, ay pinili pa rin niya na sumama sa akin lalo na pag may hinahanap kami na gamit na may kinalaman sa aming kurso. Nakakapagbigay ako ng suggestion na sinusunod naman niya. At dahil dito, naramdaman ko yung pagiging lalaki ko na gumagawa talaga ng desisyon. Habang naghahanap at bumibili kami ay nag-uusap kami sa kung ano nung bagay na pwedeng pag-usapan. Umabot din sa punto na parang pinagagalitan namin ang isa't isa na parang mga magulang namin habang nagkukwento ng mga sablay sa mga dating experiences sa buhay. Ipinakita ko rin sa kanya na isa akong maginoong lalaki. Pinagbubuksan ko siya ng pinto at pag tumatawid ng kalsada, nasa side ako parati kung saan galing ang mga sasakyan. Naka-maiksing short siya nung araw na yon. Kaya minsan di ko maiwasan tumingin sa legs niya. Pero inaalis ko kagad sa pagkakatingin ng mga mata ko dahil isa sa pinakaayaw kong mangyari ay tawagin niya akong manyakis. Tingin ko di naman niya ako nahuli at wala akong ginawa na ikagagalit niya kahit na may konti akong naramdaman. Pero pinilit ko na ibaling sa mga importanteng bagay ang pag-iisip ko para mawala yon. Napili din niya na ako lang ang kasama niya sa mga susunod na activities, projects, at research. Mukhang maaasahan naman daw kasi ako kumpara sa mga babaeng kasama niya madalas. Natuwa rin ako kasi bukod sa meron ng malapit na babae sa buhay ko, ay di na ako mamumblema sa groupings. Para maiwasang masira ang samahan. Ako na ang nag-initiate na malaman ang mga personal na bagay na gusto niya, mga ayaw niya sa mga tao, at ang mga paniniwala niya, gayon din ay pinaalam ko sa kanya ang sa akin. Maraming bagay ang magkaiba sa mga pananaw namin, pero at least naiintindihan at ginagalang namin ang paniniwala ng isa't isa. Di rin siya kasing lala mag-isip ng ibang babae na gusto lahat ay pabor sa kanila.
Alam na rin niya na kahit paano ang salitang pagkakapantay-pantay. Magkasama rin kami madalas sa mga community service na participant ng school namin. Natutuwa ako sa sipag niya at sa kung paano siya makihalubilo sa mga matatanda. Hindi ko tuloy maiwasan ma-imagine na kunwari ay asawa ko siya at nakikipag-usap siya sa mga matatandang kapitbahay namin at kung paano niya aalagaan ang mga meron kami sa bahay namin. Pumunta muna kami sa isang food court malapit sa kung saan kami naglinis ng lugar. Sa kasarapan ng usapan namin ay merong lumapit na lalaki na nakangiti sa kanya. Nagulat siya at natuwa nung nakita niya yon at nagyakapan sila. Pinakilala niya sa akin yung lalaki bilang best friend niya nung high school days. Di katulad ko, sa murang edad pa lang ay meron na itong pinagkakakitaan at halatang alagang-alaga niya ang katawan niya. Lahat ng luho ay nabibili na kahit nung araw na yon ay nilibre niya kaming dalawa. Naisang tabi ako noon hanggang sa mag-uwian kami. Mas masakit pa ay nung pag-open ko ng Facebook ay biglang may post sila tungkol sa kanilang dalawa na may picture na magkakapay. Masakit para sa akin ang mga nakita ko. Pero wala pa naman akong dahilan para magselos kasi magkaibigan pa lang kami ngayon. Sa mga susunod na araw, kung hindi isang beses sa isang araw siya mag-reply sa mga updates ko sa research namin, ay minsan inaabot pa ng halos isang linggo. Tapos nakikita ko sa mga post niya na sobrang magkasundo sila at iisa lang talaga ang trippings nila. Nung mga sumunod na araw, pag magkakasama kami at mag-uusap tungkol sa research, may mga time na sineshare niya sa akin kung gaano siya kasaya pagkasama niya yung lalaking yun. Kung gaano kakabisado noon ang mga lahat ng bagay na nagpapasaya sa kanya. Minsan ay hindi ko mapigilan pero iniiba ko yung topic at sinasabihan ko siya na stick muna tayo sa research. Saka na yung ibang usapan. Umaapaw na kasi ang insecurity ko sa lalaki na yun. Masakit man aminin pero ramdam ko in any moment pwede maging sila noon at iiwan na niya ako. Pero ayos lang. Siguro bilang naging kaibigan naman niya ako ay asahan niya kapag may nangyaring masama sa kanya ay protektahan ko siya bilang isang maginoong lalaki. Ang lahat ng istorya na kabilang sa Hidden Stories ay ibinase sa mga kaganapan bago dumating ang pandemic era o bago mag-March 2020. May mga termino o salita na bihira at malamang walang kinalaman sa buhay natin. Pero mabuti na rin na alam natin ang mga ito. The incel ideology stems from a loose conglomerate of online anti-woman communities known as the manosphere. Over time, the manosphere has come to exhibit increasingly violent and hostile views towards women and other groups. Users have migrated from older, milder manosphere categories such as pickup artists and men's rights activists to the more extremist incel category, the latter involving increased amounts of the hate speech and discussions of violence, with incel discourse scoring similar levels of toxicity of discussion measures as a well-known far-right platform like Gap. Research has shown that the categorical structure of the incel worldview is a rigid, three-tier, immaturable, social hierarchy exclusive based on physical appearance. Here, a minority of alpha males or chads and females, which is Stacy's, are at the top. A majority of average-looking betas or normies in the middle, and the exclusively male and minority group of incels at the bottom. This hierarchy, the outgroup, are depicted in an extremely negative way and dehumanizing through the use of negative adjectives and specific terms such as femoids or roasties, in the case of women. Ang positibong bagay na nakita ko sa kwento ay ang kalooban ng pangunahing tauhan natin ay likas mabuti. Ayaw niya gumawa ng kamalian na pwedeng ikapahamak niya o kahit sino. Ang kulang lang sa kanya ay ang tamang paraan ng paglapit at paano niya ilalahad ang nararamdaman niya. At higit sa lahat, ang kakayahan na magbasa ng sitwasyon kung meron nga ba siyang pag-asa o nag-aaksaya lang siya sa pagkakataon na yon.
Oo, meron namang nakukuha sa tiyaga ang relasyon at hinahangad mo. Pero baka naman meron pa sa paligid mo na mas higit na maintindihan ang sitwasyon mo at mas mararamdaman mo ang kahalagahan mo. Meron din siya mga pinangahawakan na paniniwala na medyo dinaangkop na sundin sa panahon ngayon. May mga bagay na higit pa sa physical na aspeto ang dahilan na dapat ay unawain niya. Nagbabago din ang panahon at siguro kung nakita ng interest niya na babae na nakakasabay siya sa panahon ay magkaroon ito ng interes sa kanya. Maraming tradisyon at magagandang aral ang nanggaling sa nakaraan na dapat talaga natin sundin. Pero dapat din tayo matuto sumabay sa pagbabago ng panahon. Ika nga nila, walang progreso kung walang pagbabago. Magiging maginoo at maaasahang lalaki ka pa rin naman kung makikinig ka sa bagong ideolohiya ng panahon. At kung ano man ang bagong agos na wala namang dulot na masama. Maganda na rin siguro na higit sa makahanap ng kapares na babae ay bigyang importansya mo muna ang sarili mo. Alagaan mo ang katawan at isipan mo at huwag mo ilagay sa alanganin ang sarili mo na pwedeng ikasakit ng loob mo o ng katawan mo. Kahit ginagawa mo ito para lang sa sarili mo, kapag nakita ng babae na kaya mo alagaan ang kalusugan mo at merong paggalang sa sarili ay higit na mabibigyan kanila ng konsiderasyon.